Afternoon is someone who has threatened not to sign the BICAM report on account of the MyFIP issues. I'm talking about Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson. Good afternoon, sir. Thanks for joining us again. Good afternoon, Senator. Hi, Regina. Senator. Regina, magandang hapon sa atin lahat. Sen, since we're talking about MyFIP now, let's talk about your issues with it. Will you really not sign the BICAM report if that's not resolved? Yes, we had a long focus after lunch, or over lunch this afternoon. Ang tatlo yung contentious issues as far as the Senate is concerned. Una, yung MAIF. Second, yung farm-to-market road. Farm-to-market. And then third, yung balance, yung 53-54 billion na sinasabing overpriced na kailangan kaptasin sa budget. Third, yung MAIF. Okay. Ang napagkasundo namin, nothing short of, absolutely no guarantee letters from politicians. Sabi ko sa kanila, I can change my mind. And so with the others, na yung mga like-minded na kasama ko sa majority block ng Senate, ganun din ang kanilang sentiment. Kasi nga naabuso. Kasi there were even reports in the past na binibenta ito yung bang ghost, may mga issues ng ghost patients, papadala ng guarantee letter, hindi naman talaga pasyente, and in connivance with some hospital staff, kinukuha lang yung pera. Tsaka, Senator, yung background dyan sa guarantee letter, talagang from the very start, wala kayo niyan, di ba? Hindi kayo kumukuha ng mga ganyang klaseng facility. Correct. Sir, ano na pagkasundo nyo kanila doon sa MyFIP pa dun sa caucus ninyo? Well, maski hindi 51 billion, maski 100 billion, as long as nakasubsum ito sa Universal Healthcare Program, Yes. in compliance doon sa aming pinasa na Universal Healthcare Act, walang problema sa akin, walang problema sa amin. Kasi, alam mo, nung pinasa namin yung UHC, for a while, nanatili tayo sa low-end. Tatlo to low-end, medium, at saka high-end. Pag sinabi nating low-end, pilot barangays lang ito Para bang nagpa-pilot testing ka lang sa mga barangays kung ano epekto ng batas. For a while, naka-graduate kami from low-end, napunta ka sa medium. Pag medium, ibig sabihin, selected barangays, hindi lahat. May mga selected barangays na nako-cover ng benepisyo ng Universal Healthcare Act o yung programa. Yung high-end, ito yung lahat ng barangays sa buong Pilipinas covered. Yun ang pinakamainam. So, naka-graduate na kami, naka-transform na kami doon sa middle at papunta na kami sa high. For some reason, for the past 3 years, nag-slide ba kami doon sa low. At isa sa nakikita kong culprit dito, yung MAIF. Kasi una-una, hindi data-driven, hindi needs-based. Kasi kapag politiko nakialam, unahin siyempre nila yung pakilala ng mga leaders nila, mga kamag-anak ng leaders nila, without regard doon sa talagang needs ng kanilang mga constituents. I cannot imagine kung ang isang nanalong congressman natalo sa isang barangay at alam niyang nilampaso siya ng kalaban niya tapos may lalapit sa doon para humingi ng guarantee letter. Beretyo siguro, exceptional cases lamang na yung congressman na yon gagawa ng guarantee letter lalo na kung makasabay pa yung constituent niya na sumuporta sa kanya. Ito yung iniiwasan natin na magkaroon ng papel ng politika sa pangangailangan yung health needs ng ating mga kababayan. So dapat bulag yung very objective at bulag, walang tinitingnan politika, walang political color ang mag-implementa nito. So kahit 100 billion pa yan, basta yung maski ano pa pangalan, MAIF masya, MAO, maski ano pa, basta ang mag-implementa nito magko-comply to sa Universal Healthcare Act, walang problema. Sen, that's the ideal scenario, but the counter-argument of the House lawmakers is that yung Universal Healthcare Act, of course, it's still being rolled out, being implemented. The infrastructure is not there yet. And if you take away MyFIP right now, that will leave 1.1 million patients in need without any safety net. And totoo naman, may naririnig naman kami anecdotally na may mga nakikinabang sa mga guarantee letters. So, what would you say to that? Yung argument ng House? Granted, totoo yun. I admit that, I'll submit na talaga mayroong mga nakikinabang sa mga guarantee letters. Pero bakit kailangan may guarantee letters? Unang-una, di ba napaka-basic na pag naipasa namin yung batas, kasama ang GAA, wala na kaming pakialam.
Ang pakialam lang namin dito, yung oversight niya tinatawag. Kung nagpe-fail Yes. yung pag-implementa ng batas na pinasa rin namin, Universal Healthcare Act man yan o gaaman lang yan, pwede kami makialam. Pero kami mismong direktamente nakasama sa implementasyon, yun ang hindi katanggap-tanggap dahil hindi ito naaayon sa batas o hindi naaayon sa Constitution for that matter. Kasi ang trabaho namin nag-e-end sa legislation at na-extend ito sa oversight. Hindi sa pakikialam direktamente para kami mismo ang mag-implementa sa pamamagitan ng guarantee letters. Sir, klaro naman yung position po ninyo. I'm wondering lang dun sa napagkasundo ninyo among the senators, dun sa panel po, is that a consensus among the senators and how do we break away from that deadlock? Mayroong na-prepare na special provision patungkol dito. At yun ang pinag-aaralan namin. Ako, pinag-aaralan ko kung foolproof yung safeguard na walang pakialam ang politiko. Kung makita Ano ko yung ganon, special then, provision, sabi ko sa kanila, Senator? Kasi nagsalita din ng Ako Malacanang kanina eh. Sabi nila nangangako Walang sila, guarantee wala letter. daw role ang mga politician dito at pababayaan na lang daw yung LGU to handle MyFIP at saka ang mag-implement DOH. Kung ganon, bakit hindi na lang ibigay yung kwarta, 51.6 billion sa PhilHealth? correct. Yun nga yung aming position eh. Na, kasi, alam mo, ako, ito, personal kong experience. Ano? Nagkaroon ako ng air surgery. Yes. Kasi kami mga senador, lahat ng empleyado ng Senado, insured kami eh. Kumuha kami ng insurance, yung Senado. Alam mo, experience ko, pinuntahan ako sa ospital sa aking kwarto at sinabing kami na ho lahat ang bahala. Basta pagkatapos ng pag-discharge na kayo, umuwi na kayo. Kami na magsesettle ng inyong lahat, billing, lahat, everything. Wala akong binayaran, zero. Bakit hindi kayang gawin ng PhilHealth Sino yun? Bakit hindi, Yung ano hindi yun, magawa yung ng HMO nyo yun. private? Oh yeah, HMO. Private, ano namin, insurance, health insurance. Ng Senado. Bakit hindi magawa? Of course, sasabihin lang, mas mataas ang premium. Well, katakot-takot ang pera ng PhilHealth. Kung ililimit muna, halimbawa, magsimula tayo dun sa mga indigent, talaga, 4-piece. Kasi nangyayari, yung mga may kaya, nakakakuha ng guarantee letter sa mga politiko at pumapasok sila sa private hospitals. Eh yung mahirap, wala naman silang kapasidad o maglakas loob na pumasok sa private hospital, pipila sila sa mga public hospitals. Kaya ang nagiging nagkaroon over capacity yung ating private mga public hospitals, minsan 200%, 300%. So nagkakagulo doon yung mga mahihirap. At yung mga medyo may kaya, nakakakuha pa rin ng guarantee letter. Hindi ko sinasabi na bawal makakuha ng guarantee letter o bawal magkaroon ng health insurance ng gobyerno. Yung mga medyo may kaya, yung mga medium income families. Hindi ko sinasabi gano'n. Eventually, pwede tayo mapunta doon na tulad sa ibang bansa na lahat covered. But initially, magsimula tayo, meron tayong database doon sa 4-piece. Kasi nandiyan na yan present na eh. Yes. So ibanggaan na lang natin, bigyan sila ng pagkakakilanlan, ano? Yung parang card. Kasi kung 4-piece ka, I'm sure merong identification card eh. Diyan na muna tayo mag-test na lahat sila covered. Zero billing sila. Mapa public hospital man ito, mapa private hospital. Kasi kung puno ang public hospital, edi dali sila sa private hospital at bayaran ng gobyerno. Pero dahil para hindi naman kayang i-cover pa lahat, magsimula para siguradong indigent yung patients nangangailangan, kumuha tayo ng datos sa 4-piece. Yes. So Tapos ano naman sabi ng mga i-expand. kasama niyong senador? Open ba sila dyan sa, dapat tanggalin na lang yung may PIP na yan. Kung ganyan din lang ang magiging setup, di ba? So you strengthen Oo. the existing Ano, payag sila. mechanisms for peace, PhilHealth, di ba? Bakit hindi na lang ganun? Total, Yes. tatanggalan na ng say yung mga politiko eh. Oh, Theoretically. Yun ang katunayan na draft na nga yung special provision para tungkol sa safeguard. Na ang talagang ang bottom line na pinag-usapan namin, pinagkakasundo namin, absolutely walang guarantee letters. Hindi i-honor ang Yes. guarantee letters. Yeah. Pero may pondo sa PhilHealth, may pondo sa DOH For peace. para tugunan yung health needs ng ating mga kababayan. Priority yung nasa 4-piece. Kasi nandun, vetted na sila eh. Pag-graduate nila, di siyempre, gag-graduate na rin sila kung hindi pa sila mahagip ng more extensive coverage. Alam ba, kulang pa rin yung pondo
pag-graduate nila, medyo nakapag-aral na yun, from elementary, high school, tapos nahagi pa sila ng quality pre-tertiary education. Kasi target din namin yan eh. Kasi ang karamihan doon, nanggagaling din sa 4Ps, nagiging priority sila ng mga scholars doon sa coverage ng CHED, sa mga SUCs. So, dapat talaga, dapat may interoperability yung ating mga ahensya na kung saan nagkakasundo-sundo yung mga datos para na sa ganun, systematic. But Sen, I see Senator Gwin Gatchalian gave a press conference about half an hour ago wherein he talked about the provisions. And to answer your question, Ami, I think some of the provisions include bawal mag-promote yung politicians, bawal sila yung mag-distribute, and so on and so forth. Which, to be honest, to me, sounded a little bit like it wasn't enough. Kasi nandun pa rin yung GL, alam pa rin, people can still go to... Hindi, mahagip yun. Kasi general provision ito, Regina. Ako yung amendment ko yon nung period of amendment, individual amendment. Yan yung amendment ko. Bawal yung EPAL. Hindi lamang sa pamimigay ng ayuda sa 4Ps at lahat. Kasama din yan yung guarantee letter kasi ayuda rin yun eh. Form of ayuda. So general provision yung papasok. Okay. So inamend niya, in-expand niya, kaya pinakita niya sa akin, sabi niya, ito yung amendment mo, Senting, in-expand ko lang. Sabi ko, mas maganda nga itong amendment, yung kabuuan ng nasama yung kanyang amendment. So yon ipapasok na namin kung papayag yung counterpart. Alam niyo naman, bicameral conference yan. But yon nasettle na yon. Under the general provision of the GAA 2026, ipapasok para all-encompassing, hindi lang sakop yung MAIT, hindi lang sakop yung kung ano man yan, 4P o AIX, may AIX yan, pasok doon kasi general provision yan. Tingin nyo ba, Senator, moving forward, yan yung nabubuo na common ground na para umabante itong BICAM? Yes. Ang hindi lang namin napagkasunduan so far, yung 53-54 billion na sinasabi ngayon ng DPWH na kailangan bawasan. Ang parang binabargain nila, 50-50. Yan daw pakiusap yata ng... Kasi dati bago pa kami mag-BICAM, yan na yung pakiusap ng mga congressmen na yung 53 billion, baka raw mahirapan yung mga ibang lugar na makapagpatupad o mag-comply kasi baka raw walang mag-bidding na contractor. So sabi naman namin, tayuan na natin ito kasi alam nyo, sinundan natin yung pronouncement ng Pangulo at saka ng DPWH. Kapag yung 53 billion binawasan natin ng kung ilang porsyento man, para tayong lumalabas sa kontrabida kasi nag-compute sila riyan, sinabi nila kayang bawasan ng 25%, ang computation niya lumabas 53 plus billion, tapos ngayon papayag tayo sa House na babawasan natin yung kinaltas. Ibig sabihin, magiging kung 53, parang 25 o 29, kung ilan man yan, kung 50%. So, sabi ko, tayuan na lang natin sa pag-implementa na lang nila remedyohan kung kailangan sila mag-adjust ng tinatawag na CMPD, yung Construction Materials Price Data. So, yun ang aming kasunduan noon. Ngayon, dahil ito nga isang problema pa, bakit nag-imbita sila ng Department Secretary sa BICAM? Unprecedented yan eh, kasi parang bumalik kami sa committee hearing. Yes. Mali eh, kasi ang nag-uusap na lang dyan, House panel at saka Senate panel. That's so My work is easy because I use ClickUp. Here's how AI makes complex work simple. With ClickUp Brain, I get AI magpaliwanag. And nag-backslide tayo sa committee hearing. Kaya nasayang yung parang kahapon, yung buong hapon o gabi, parang doon lang napag-usapan, hindi sila masyado nakausat doon sa may camera conference. So right now, I think sinabi na rin ito ni Senator Win, as of now, after our caucus this afternoon, deadlock eh. Naka-deadlock kami. Unless may mga remedies, may mga safeguards na kailangan may pasok para matuloy yung bicameral conference. Kasi pagka nag-deadlock at inabot kami ng Happy New Year, hindi Happy New Year yun, reenacted New Year yan. Reenacted. Sa budget. Senator, in relation do sa pinag-uusapan natin ngayon sa DPWH, bakit pinapasa sa DA yung paggawa ng mga farm-to-market roads at yung mga paaralan sa DepEd? Di ba medyo hindi naman nila trabaho yan?
Di ba mawawala yung Hindi. focus nila sa kanilang mga departamento na as of now, marami na rin problema. Maraming problema ang DA in terms of growth targets, maraming problema ang DepEd in terms of learning poverty, PISA, etc. Tapos ngayon, ipapasa sa kanila itong mga trabahong ito. Kasi nag-fail na yung DPWH eh. Ang daming classrooms na substandard. Ang daming farm-to-market roads na halos hindi ginawa. So nag-fail na, tried and tested na. Bakit pa natin i-insist sa kanila? So pagbigyan naman natin, ibigyan natin sa mga ahensya. After all, sila nakakaalam ng mga datos ng kung saan at kung ilan yung classrooms na dapat gawin. Yung farm-to-market roads, dapat talaga DA ang nakakaalam yan. Para rin mapinpoint kasi nang nagyayari, meron kaming natatandaan ko nung nakaraang kongreso, 18 Congress na nandyan na po. Nagtuturuan yung DPWH at saka yung DepEd. Kasi may pondo kaming nina-appropriate sa DPWH para sa classroom o school building. Meron din pondo sa DepEd. Ngayon naman, ngayon kapapasa lang namin yung panukalang batas na yung acceleration program ng classroom. So hopefully, ma-improve natin ito kasi may involved na yung mga local government units, pati mga CSOs. Actually, pati nga NGOs. Pero meron akong reservation kasi doon sa GTBB, no? Yung Government Procurement Board, meron silang pinalabas na circular dyan o memorandum na yung NGOs magkakaroon ng conflict of interest kasi kung natatanda nyo, yung Napoles issue, mga NGOs ang ginamit doon puro ghost So, yun, I think na-resolve naman yon dahil kung NGO kasama sa monitoring, kasama doon sa pagbe-vet, pagkatapos sila rin magpapatupad, tutulong sa o magbibid, may problema tayo. So, ito yung pinalatas na batas na in-sponsor ni Senator Bam na I think naipasa na namin ito sa third reading Naghihintay lang kami na counterpart sa House. So, hopefully, ma-improve kasi katakot-takot ang backlog natin sa classrooms. Senator, may nabubuo bang consensus dyan sa farm-to-market roads? Isa yan sa mga nabanggit Meron. ninyo na hindi ako pipirma kung hindi yan maaayos. Ano po yung Meron. nag-shape up na na compromise? Special provisions. Doon namin lalagay yung lahat ng safeguards para hindi maabuso. And what would that Ano involve, kaya sir? yun? Sample yung Yun special ang kinakraft provision. kasi kumuha ko ng kopya, sabi ko, ay papaaral ko kung ano pa yung additional safeguards na pwedeng maipasok. Kasi alam din naman natin yung farm to market, di ba? Open nga dyan yung ibang kongresista, farm to pocket roads na nga tawag nila dyan Parang, Farm to pocket. parang tanggap na nila na farm to pocket yan. Kasi marami rin kayong nakunan yung media na mga sampling, na mga farm to market na talagang hindi naman ginawa yung kalsada. Mismong si Secretary Chu Laurel, pinapuntahan siya, di ba? Na completed project pero walang nagawa. At tingin niyo ba, Senator, mababawasan itong corruption kung may papasa dito sa mga departamentong ito, yung mga programang yan? Halimbawa, marami rin problema sa corruption sa DA. Yung undersecretary ng DepEd natanggal dahil sa na-link sa corruption. So, anong tingin nyo? Ito ba ay epektibong pamamaraan para mabawasan yung corruption? Well, ang isang alam lang natin, nag-fail na yung DPWH. So, subukan natin ito para nasa ganon, sa oversight, nakapokus sa kanila. At sila naman nakakaalam kung saan dapat gumawa ng mga farm-to-market roads. Kasi marami tayong mga kababayan na alam natin, nabubulok yung kanilang mga pananim, na mga ani, nabubulok yung kanilang mga isda. Ako, case in point, noong I think, 17 Congress ato, 18 Congress, merong dumulog sa aming opisina, na fishing village somewhere in Camarines Sur, na bago madala yung kanilang isda na huli, sagana yung kanilang huli pero sasakay ng kalesa, tricycle, magpapadugustos pa ng skating doon sa riles, tapos sasakay uli ng bago makarating sa Naga, bilasan na yung isda kasi hapon na. Ang diferensya lang pala, isang tulay na 17 o I think 30 million pesos yung halaga ng tulay. Noong nag-realign ako ng budget para doon, nagawa yung tulay, 45 minutes. So umaga, nakahuli sila na madaling araw, umaga rin, nandun na sa Naga yung isda. Yun ang mga example na dapat hindi kasi nalalaman kasi nga, ang nangyayari,
Insertion na lang. Wala naman talagang pakipag-ugnayan doon sa mga nangangailangan. Hindi needs-based yung ating budget eh. Yes, sir. But sir, could you be more specific dun sa special provisions that you're talking about? Kasi in both cases, MyFIP tsaka itong farm-to-market roads, you say na ang mahalaga dito yung special provisions na ilalagay. But for example, sa farm-to-market roads, what kind of special provisions would you have in mind? Kasi Kailangan we're running out of time. agency. Because otherwise, we're just transferring it from one agency to the Based sa another. data. Hindi yung in-identify ng congressman. So the provision would say, like how would it run? Kulang pa. Kaya nga, pinag-aaralan pa namin kung ano pa yung additional safeguards para talagang yung integridad ng farm-to-market roads talagang mapangalagaan. Mhm. Yun naman ang aim natin. Kasi alam nyo, no, hindi sa pag-ano, ito yung time na talagang dapat pagkakataon na ito eh. At saka, alam mo, iwas na tayo sa galit ng tao. Pero bakit parang nawala yung flood control? Lilipat naman tayo sa flood control, lilipat naman tayo sa MAIP, lilipat naman tayo sa mga ibang dapat naman pagkakitaan. Alam naman natin eh. Yeah. I mean I don't think there's I mean, it's clear that there is a dire need for farm-to-market roads. I spoke to Secretary Hugh Laurel a few weeks ago. Sabi niya, kailangan ng about 60,000 kilometers of farm-to-market roads. Pero ang kakayanin lang ng DA budget for 2026 is about 2,000 kilometers. Was there any conversation around increasing this as well? Since napag-decide na ilipat na sa DA yung farm-to-market road responsibility. Well, let's see. Tingnan natin yung absorptive capacity nila. Kung mag-i-improve yung kanilang absorptive capacity, kung yung pinondohan na good for 2,000 o 3,000, kung ilang percent yung magagawa nila, sa susunod na budget year, pwedeng dagdagan yun. Okay. Or if not, kung merong item na hindi na pondohan dahil kulang ang pondo, pwede namang i-augmento galing sa special purpose fund sa otorisado ng Pangulo from savings. Kasi yan ang Supreme Court ruling, di ba? Na yung Pangulo ng Senado, Speaker, heads ng Constitutional Offices, Supreme Court Chief Justice, they can realign yung mag-augment yung budget from savings doon sa mga may items. Basta merong bahay, merong items, pwede mag-augment eh. Lagi naman tayo may savings eh. Pero Senator, meron ba silang mga engineers para gawin yan? Meron yung Department Yes, of kasi Agriculture bibidding or din do nila yan they also have to subcontract that? Hindi, talaga ibibidding nila yan. Pero kailangan may mga in-house din sila o kaya mga consultant silang engineers para pag-aralan kung magsagawa nila. Mga technical yan eh. I think they're capable of doing that. Ano? If not in-house, pwede silang kumuha ng consultant. Kung yung DA lang will identify sila the actually needs. humihingi nun. DepEd is asking for it. Senator, yung isa pang issue, no, yung unprogrammed appropriations na issue mo rin yun. Meron na bang Yes. final consensus kayo on that one? Kasi may pinayagan din yung House, di ba? Ano na yung nabuo ninyo? May decision na ba kayo dyan? Ang position ng Senado, napagkasundo na namin ito, 3 items lang yan. Revised AAP Yes. yung sa AAP modernization. Pangalawa, yung counterpart ng gobyerno natin para sa foreign assistance. Yun lang ang nakapaloob dyan. Pero wala na yung mga nasa regular item para sa flood control, para sa mga infra na nasa program. Kasi yan na nga yung lumabas sa mga pagdinig ng Blue Ribbon, di ba? Nakatago sa program fund, mabuti lang, nahagip pa rin, nakita pa rin eh. Di ba yung issue ng 1.5 billion versus 600 million, dahil tinapat doon sa 150 million. So, papayag na dyan yung House, ha? Yung House contingent sa BICAM, payag na sila yung posisyon ng Senate? Palagay ko, hindi ko alam kung nakarating na sila dyan kasi na-stall nga eh. Cancel nga yung bicameral conference meeting nila ngayon, yung BICAM meeting nila ngayon. Kasi nga, nag-deadlock dahil sa hindi pagkakasundo, unang-una doon sa 54 billion na sinasabi. Ayaw ng House kasing gusto ng House bawasan yon. Kami, medyo tinitigasin namin. At ako, nagsabi na ako kung unless nakita ko talagang malinaw yung safeguards, I'm sorry but I will go along with the minority in case they will not sign the ratification ng budget. Hindi ako pipirma ng ratification. Kasi
Kanya-kanya tayong advocacy. May advocacy sa health, may advocacy sa Yes, education. Ako, advocacy ko naman talaga. Ayusin yung budget eh. If not 54 billion, Senator, ano ba yung, what's a good compromise? What's a good figure here? Kung hindi pumayag sa 54 billion. Walang definite na ano eh. Ang netin ko usapang 50% of that. Pero anong basis nun? Sa akin, kasi yun ang sinabi ni Secretary Vince Dizon at saka ng Pangulo na kayang bawasan ng 54 billion, 25%. Dahil nga, overpriced lahat. So it's Ngayon, all or kanina, nothing. kausap ko yung ako, after our interview na, nag-usap kami ni Secretary Vince kasi nagpapatawag siya dahil I called up kanina yung kanyang USEC. Sabi ko, ano ba talaga istorya nitong bakit nagbago si Secretary Dizon? Dati very intense yung kanyang mga announcement tungkol sa 25%. Bakit biglang nagbago siya nung humarap siya sa BICAM? So gusto makipag-usap. Pero sabi ko, kung ganyan, liwanagin nyo na nagkamali kayo ng computation. Hindi yung kami yung lalabas na kontrabida na magdadagdag kami, yung Congress. Samantalang ang nakita namin pagkakamali, nasa agency. Mali yung computation law, yung estimate niyo o calculation niyo na kayang magbawas ng 25%. Ang sinasabi nila, ang ginawa lang computation across the board, across all regions, parang in-average nila ng 25%. Pero may mga regions daw, especially may mga island provinces, mas mahal siyempre yung materials doon. Kasi may logistical cost, additional. So sabi ko, liwanagin nyo muna na nagkamali kayo para hindi sa amin mabuntun yung sisi. Kasi galit na galit yung mga tao tungkol sa mga infra. Patas parang complicit kami lalabas, yung Senado. Dapat naman na kung nagkamali kayo ng computation, medyo aminin nyo naman. I haven't heard anyone admit the mistake, Senator. Kung pagkakamali nga siya, if wrong computation nga talaga siya. In fact, from what I saw from Secretary Vince Dizon's interpellation yesterday, mukhang sinasabi niya it was the Senate that erred in computing yung CMPD and applying that principle across the board. Hindi po ba? Ayan ang problema. Pag nagpataasan ng wiwi, wala tayong mararating. Pero sir, whatever the case is, what would you think would be a reasonable number? Regardless kung sino Sa akin, importante, safeguards yung importante sa akin para siguradong hindi maloloko yung gamit ng pera na nasa GAA. Yun ang bottom lang sa akin eh. So all or nothing? Senator, yung mga budget watchdog sa civil society, meron silang 4 na pinatatanggal dyan sa budget eh. Yung MyFIP, yung AIX, yung AKAP, saka yung TUPAD. May pag-asa ba yun na ma-eradicate? Yung AKAP, wala na yun. Wala na yung AKAP eh. Wala na. Yung Wala AIX na na yun, meron pa. AKAP defunded na. Yung AIX na lang, MyFIP, saka TUPAD. Pero yun nga, ang isang safeguard doon, kasi mayroon din akong bill na penal dyan eh. Yung bawal yung Yes. anti-EPAL bill na kung saan merong penal provision doon, may penal clause eh. Napagka sila, may kulong eh. Yes. In-expand pa nga ni Senator Ano sabi nung Gatchalian, mukhang pati kamag-anak sinama niya eh. nag-push back yung mga yung mga kasama yung mga lawmaker. Natatakot sila doon sa penal clause ninyo. Ay, di huwag na lang gawin. Oh. Wala kami Pero i-abolish pa rin. Di ba pati yung tulong-tulong, tinanggal ko nga yun eh. Di ba yung tulong-tulong, meron na naman sumulpot ng tulong-tulong. Tinanggal ko yung 2.7 billion. Kasi ang shortage sa scholarship program nasa mga 2.3 million scholars. Pagkatapos ang funding gap nasa 34 billion. Tapos magtutulong-dunong ka pa ng 2.7 billion, naturo-turo rin yan. Wala namang basihan niya, kundi kung sino yung constituents na malapit sa politiko, yun ang binibigyan ng scholarship program o grant. Paul naman yun. Ang laki nga ng quantity o yung dami ng hindi makabil ng scholarship. Senator, on another note, anong status ng alleged insertions ng House leadership sa kanilang pork barrel na allegedly lion's share pa rin? Halimbawa, yung speaker, yung APRO head, yung kapatid ng APRO head,
na dun sa original budget proposal ay mukhang nadoble ng mahigit 2. Anong status nun? Hindi ko alam kasi hindi naman ako member ng BICAM. Okay. Kapag nakaka-monitor, saka nag-feedback sa Senate leadership, yung BICAM, yung panel namin, yung mga conferees, doon lang kami nakakakuha ng information. So sir, we're stopped now. What's the prognosis here? How soon can we Pagka hindi nagkasundo, baka mauwi tayo sa reenacted budget, which is very Yes sir. unpleasant. But anong petsa po yung nakikita yung deadliest of deadlines kumbaga? Medyo oro de peligro na kasi give or take para makapag-sort out lahat ng LBRN mo at saka yung counterpart sa House, lahat ng mga napag-usapan, yung final. Medyo matagal yan, at least mga 3, 4, 5 days. Tapos yung Malacanang, they need at least 1 week Yeah. para i-review yung enrolled bill. So, right away, we're talking of what? 5 plus 7, that's already 7 12 or days. 11. How many days before Christmas tayo? So Dapat magkasundo na kagad para magkaroon na ng BICAM report. At kami, sa Senado, ang call ng aming leadership sa Senado, hindi yung BICAM report ang aming iraratify. Mismong enrolled bill. Nakapalood na yung, hindi yung summary lang ng bicameral conference Yes. committee report, kundi mismong detalyado, yun na yung mismong enrolled bill. Kasi anyway, that's faithful reproduction naman yan ng bicameral conference committee report, yung enrolled bill. Ayaw namin maulit yung ginawa sa amin nung panahon ni President Duterte na enrolled bill, nakita-kita namin na binago pa, inamend pa yung bicameral conference report ng ginawa ng House. Kasi sila nagpiprint yan hindi naman Senate Mabuti, nakita namin. So, tinawag namin sa Malacanang noon, nakakita ako ng I think 75 billion. Kaya malaki yung binito ni President Duterte noon. Actually, Ayun ang talaga criminal. Yun talaga criminal kasi enrolled bill, babaguhin mo. exactly. Actually, Senator, whilst you were talking, we got word na si House APRO Chair Mika Swansing gave a press conference and apparently she's on her way to PICC to talk to Senator Win Gatchalian about the disagreeing provisions nga. And she was asked, magiging reenacted ba? Sabi niya, we are finding solutions through the matter. We're also going to confer with the DPWH. Definitely hindi siya deadlock or unresolvable to make sure that we will pass the budget on time. So my question to you is, out of the 3 sticking points that you talked about, MyFIP, farm to market roads, tsaka yung 54 billion pesos ng DPWH, which one do you think the Senate might cave on? Something has to give at this point kasi pareho po kayong standing your ground. Lahat naman resolvable Kaya mabuti nag-uusap yung dalawa, yung mag-counterpart, para pag-usapan lang. Kasi alam naman ni Senator Win kung ano yung sentiment namin Alam din naman siguro mas mahirap yung situation ni Congresswoman na Mika. Mas mahirap kasi ang dami niyang pakusapin. Kami, ilan lang kami At saka kami, at least sa Senate, halos nagkakaisa kami, isa yung direction namin We are practically on the same page, except for some very minor issues. Pero we're practically on the same page pagdating sa reform ng pag-reform ng budget. Kaya hindi masyado mahirap sa Senate. Of course, I can only talk on behalf of the majority kasi kami nag-focus kami kanina, majority. But of course, pag nagbotohan, majority naman kami. So walang problema masyado. Yung House ang napakahirap. At nakakaawa naman si Congresswoman Swansing. I can almost relate sa kanyang situation na pinagdadaanan ngayon. So of the 3, ang dami niyang pati si Speaker Boji, pati si Majority Leader Sandro Marcos, medyo hirap, may threat pa sa kanilang leadership. So sir, of the 3, sir, pagbibigyan. Ito yung nasagap ko Pag hindi niyo pinagbigyan yung mga individual namin, magkakasubukan tayo. Mahirap 'yon. Kasi may balancing act ka. Pero kanina, yung nagko-focus kami, sabi ko sa aking mga kasamahan, pagka meron tayo, lahat naman tayo dumaan sa na kailangan mag-balance tayo. Hindi naman pwedeng para kang kabayong uuwi na naka-blinds Pero dapat, pagka nahirapan ka mag-balance, doon ka na lang sa tama para hindi ka maligaw.
do what is right. Sir, yung sabi nahirapan niyong, kang magbalanse. sir, yung sabi niyong nasagap ninyo na pag hindi niyo pagbibigyan ng gusto namin, magkakasubukan tayo. Alin sa mga isyong yun ang pinaka matunog yang panganib na yan o ibantang yan? Is it my DPWH. Sir? DPWH. Yung ano, yung Yun ang pinaka. yung Yun cost. ang pinaka. Yung MAIP, kasama rin yun. May pit. Sila yun. May No, pit. pork yun eh. Pork barrel yun eh. And you think it's a live threat? I mean, you think it's a threat that's substantially workable? Threat on. The threat, itong banta, magkakasubukan tayo sa leadership ni... Sa House yun eh. Oo. Nasagap lang namin yun based Opo. on my on our conversation with the yung sa aming panel. Kasi mukhang yan ang naririnig nila. Kaya nahihirapan yung kanilang counterpart. Pero hindi ba, nangihiram na ako ng phrase from another administration. Hindi ba bubukol yon, Senator? Kapag lumabas yung ganyang mga... alam naman natin, binabantayan ng mga tao yan ng husto eh. Alam nila kung Yes, sino yung kasi magreklamo, sino yung magpo-pushback. Precisely. At alam ko na yung mga Precisely issue. my point. Di ba? Yes, Di ba? And the people keep Precisely my saying point. we're open to reforms. Paano kung ganyan Yes, ang takbo kasi ng kung- ng mga negosasyon? Kung Diba? unprecedented itong Natetest yung ginagawang sincerity ng pagreforma sa budget, Di ba? Ng Kongreso? unprecedented din yung pagbabantay ng ating mga kababayan, ng media Yes. particularly. Kaya dapat ma-realize namin yun. Hindi naman everyday holiday eh. Sabi nyo nga, Senator, unprecedented ito, the first open BICAM process. Kung bibigyan nyo ng grado itong BICAM na ito, na unprecedented, doon sa mga previous mga BICAM processes natin, anong grado nito? Between 1 to 10? Masabi ko lang, hi Mark, kasi ngayon lang nangyari yan na yung BICAM napapanood eh. Oo. Imagine kung walang ganyan. Ngayon nga nakikita natin yung mga developments eh. Kaya nga pati kayo na-involved, di ba? Sa discussion. Kasi alam nyo nangyayari na nagkaroon ng deadlock dito kasi nga nangyari ganyan. Tapos napanood nyo yung... Basta marami kayo na-discover eh. Kaya lumabas yung issue ng MAIP, lumabas yung issue ng farm to market. Dahil sa open yung BICAM eh. Kasi kung ito bulungan BICAM, wala tayong pag-usapan ngayon eh. Pwede ka po, sabihin ko sa inyo kung ano yung narinig ko, pero hanggang doon na lang yun. Pero ngayon, first hand kayo eh. Nakikita nyo eh. Pati yung mga paano ngayon nakakainit yan, na Senator, tanungan, nakikita i-resolve nyo. daw? Ngayong sinuspinde, i-resolve daw. Pag-uusapan na lang. Eh di ganun Hopefully. din yun. Hindi, pag na-resolve, hindi naman pwedeng i-resolve in favor of the lawmakers eh. Pag na-resolve, dapat in favor of everybody. Not everybody, hindi yung members of Congress ha. Kaya lang ma-resolve yan Okay. para sa ikabubuti. Hindi yung ma-resolve na amin-amin lang. Wala akong pakialam kasi Okay. hindi na ako kikialam dyan eh. Kaya nga ako nakapagsilita ng matapang tungkol dyan kasi hindi naman sa pagmamayabang. I think I have the moral ascendancy to discuss all these controversies. Pero when it comes to yung MyPip and Farm to Market Road, Senator, as you said, you still need to study the provisions, no? May oras pa po ba? Because, Sandali lang. Bukas ibabalik ko na yung kung meron ako amendment na ipapasok doon sa special provision. Bukas may bibigay ko na sa chairman namin yun eh. okay, what is the amendment about? Yun nga, sa akin ang bottom line, walang guarantee letter. Tapos, lagyan ng provision na, yun nga. Anyway, makita nyo naman later yun. Pinapaaral ko ngayon eh. Okay, said baka naman we end up just changing the name, pero there's still the essence of guarantee letters. No. Maski anong name yan, basta nakasubsub yan sa Universal Healthcare Program, basta nasa PhilHealth yan, at maayos yung patakbo, at babantayan namin. Ang suggestion ka ni sa DPWH, monthly yung oversight eh. Magre-report sila. Tapos magkakaroon ng kada change do sa CNPD, merong special budget request. Ang tanong ko naman doon, sino mag-a-approve ng special budget request? Diba, DBM? Eh kung pinresyo naman ni Congressman si DBM, bibigay din si DBM. Sabi niya, additional safeguard, buwan-buwan,
i-check natin. Sabi ko, after deduction, Senator, wala ding say dyan ng mga local government executives ha. Kasi yun ang sinabi ng Malacanang mag-handle daw ng MyFIP, LGU, implementer ng DOH. Hindi na daw papayagan ang mga lawmakers. Yung sa Kami, inyo, malinaw kung yun, kasama nila ni walang Congressman politika, si walang Mayor, local paano? government. kung asawa naman ni Congressman si Mayor, paano? Yun na nga Oo. So, hindi Saka kasama yung dapat local talaga, government din. Dapat talaga wala ng politiko eh. Tsaka May role din naman yung local government kasi maski sa purpose, di ba? Kinoconsult naman yung Yes. local government units eh. Hanggang doon lang, hindi pwede sila yung Pero walang guarantee letter. Wala, dapat wala. Maski Kaya local nga. government officials, wala silang guarantee letter. Politika rin yan. Tsaka pag LGU, sir, it's just from one level of patronage to another level of patronage. Yes, baka binaba Oo. Yes. Kaya nga, absolutely, walang guarantee letter. Database dapat, needs-based, data-driven. Di ba pwede abolish na lang? Lagay na lang lahat sa PhilHealth yung pondo. Hindi. Kailangan nyo pang i-refund Ganon ang din PhilHealth yun ng 60 billion Yes. Ganon din ang effect nun. Kasi ibibigay nga lahat sa sa programa ng Universal Healthcare Tapos Yes. sa DOH at PhilHealth. Ganon din ang suma nun. Ang aalisin lang natin yung pakikialam ng mga politiko Politiko. kasi naabuso. Oo. Okay, Sen, we have to let you go, but just one last quick question from me on pivot lang ako to the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Last time we spoke to you, you said meron pa po kayong inaantay na ledger, was it? Meron na kayong, was it 5 out of 7 of the ledgers and you're still waiting for the next batch from the Discayas? Have you gotten them? And ano na pong, what's the update on the Blue Ribbon hearings? Wala silang sinabit. Yung pangalawang balik, wala silang dala pabalik dito sa Senado. So, next year, after the Christmas break, i-wrap up namin kasi by the time, palagay ko, baka yung ibang kaso niya nasa korte na, nasa Sandigan Bayan. So, limitado na yung information na makakalat namin dahil sa sub-judice rule. Correct. So bakit daw... Ngayon nga, nagpapagawa na ako ng partial committee report. Bakit hindi daw nabigay yung ibang ledgers? Meron silang sinasabi na merong parang order yung court, parang sinil or whatever. Basta't wala silang dala rito pabalik. Okay. Baka na-seal na yung evidence. Yes, kasi may mga nakapile ng kaso. Okay. And then wala din kayong updates kay Orly Guteza, sir? Lalong wala. Hindi na natin nakita. That was a one and done. Okay. Yeah. All right. Okay, sir. Good luck, sir. We'll let you go because it's been Thank nearly an you. hour, but Thank thank you you. so Good much luck. for